Guys, kung nasusubayan nyo ang mga vlog ni Ate Cha sa kanyang mga testimony, nung nandun siya sa South Korea, nagpagamot siya doon, di ba? Kasi nagkaroon na siya ng simptomas ng kanyang sakit. At siya mismo ang nagsabi na, pwede na nabaliktaron. Siya na rin ang nagsabi na hindi niya tinapos ang kanyang session or ang kanyang medication doon or ang kanyang full treatment sa South Korea. Siya ay umuwi na sa Pilipinas. Nang umuwi siya dito sa Pilipinas, guys, dapat sana itinuloy niya ang kanyang medication. Pero sa kanyang testimony, sinabi niya na parang tawag nito? Nanghihina ang kanyang loob na magpagamot ulit. Ang sinabi ni Ate Cha sa kanyang vlog dito, oo nga guys, mayroon siyang pamilya. Siguro ang mga kapatid niya, siyempre kanya-kanya ng buhay. Baka hindi naman sa kanila malapit na katira. So, malayo sa kanya. Ang kanyang kasama guys diyan sa bahay niya, isa kanyang nanay lang yata. Nanay niya talaga, kung makikita niyo kanyang mga vlog. At saka merong batang maliit pa na bata, mga 10 years old something. Pero hindi naman palagi dyan. Pero yung gano'n ng mga edad ng bata, ang kalam-alam sa buhay niyan, wala rin. Ayun, ang sabi ni Ate Cha, nais na talagang magpa-gamot ulit. Kumbaga, tapusin niya ang kanyang treatment or kanyang session or kanyang medication. Ang inisip niya kasi guys, kung magpapagamot siya, gusto niya, mayroon siyang pangalawang pamilya. Gusto niya, kung magpagamot siya, siyempre guys, mayroon talagang aalalay sa kanya. Diba? Sa pag-asikaso, sa pagkain, sa gawaing bahay, yung needs niya. Kasi ganun yan guys, lalong-lalo na sa hospital. Ngayon guys, kung bakit nagpagamot na si Ate Cha, at alam nyo guys, madaling sabi, no? While watching the videos of Ate Cha, noon, nang sinabi niya yun, ako mismo, aywan kung saan ako noon na vlog na nakapag-comment sa kanya na, Ate Cha, sana ka pa ulit, magpatingin ng doktor. Kasi palagay ko meron ka pang inaambing na kalagayan mo. Kumbaga, ibig sabihin, babalik yung sakit mo. Una-una na nga dyan guys, ang kanyang habit sa pagkain. Meron talaga dyan. Oo, si Ate Cha is very ganadong magkain. Talagang malakas siyang kumain. Ganado siyang kumain. Kahit anong ipakain mo kay Ate Cha. Na do you think guys, ang kanyang mga kinain is perfect? Meron talaga dyan na medyo na na kontra sa kanya, ang katawan ang kanya nakain. So, hindi na natin alam yun, no? Kasi hindi naman tayo doktor. Ngayon, na makilala niya ang babaeng ito ay si Inday Ngabil. Yan ang kanyang pangalan sa kanyang YouTube channel, guys. Lagi ko talagang sinasabi, guys, na yung mga kaibigan ni Ate Cha, part yung kanyang buhay, i-search nyo sa kanyang YouTube, Inday Ngabil. Yan, makikita mo rin kung sino si Inday Ngabil. Yung makilala niya si Inday Ngabil, guys, nabuhay ang isipan ni Ate Cha. Naglakas loob siya kaagad. Kasi sabi niya daw sa sarili niya, yun ang sabi niya sa kanyang vlog, natagpuan ko na ang aking pangalawang pamilya. Ayun. Gusto ni Ate Cha, mayroon siyang pangalawang pamilya na siyempre yung may alam din. Teka guys, at nag-advertise, sandali lang guys ipagpatuloy natin guys ito. Yung nakita niya si Inday Ngabil na tawag nito, pangalawang pamilya na daw, yun ang nasa isip niya. Pangalawang pamilya na si Ate Ngabil, Inday Ngabil.
Naglakas loob talaga siya guys magpagamot. As in. At ito naman si Inday Ngabel, palagay ko guys, dahil mabait si Ate Cha at malapit sa Diyos, baliktad na! Sorry guys ha, kasi nagluluto ako. Sinabi ko sa asawa ko, ibaliktad niyo yung pinirito, hindi pala narinig. Okay, patuloy natin guys. Na matagpuan niya si Inday Ngabel guys. Parang nabuhay siya. Parang naglakas loob na siya. Ito na yung tunay kong kaibigan. Pangalawa kong pamilya na talagang hindi ako iwanan. Guys, hindi talaga nagkamali si Ate Cha. At palagay ko ito si Inday Ngabel, bigay ng Diyos, hulog ng Diyos, hulog ng langit, kumbaga. Biruin nyo guys, nung nagpagamot na si Ate Cha dito sa Pilipinas, doon siya pinatira sa bahay ni Ate Cha. Naka-aircon, ang ganda ng kwarto. Mayroon pa siyang tagapag-alalay doon. Komportable talaga si Ate Cha. Siyempre naman guys, sa kalagayan ni Ate Cha ng ganun, ni Ate Cha rin, kailangan talaga komportable siya sa kanyang kalagayan. Kaya doon talaga siya pinatira ni ni Inday Ngabel sa bahay niya. Yes. Ang pagkain niya, asikaso siya. Mayroon pa nga siya na sabay silang kumain ni Ate Charing. Minsan nga si Ate Charing pa ang naglilinis, mismo ang nagtatapon ng kanyang personal necessities ng mga yung ano natin, yung mga dumi natin. Yes, sinabi talaga yan ni Ate Charing. Yes, si Ate Inday Ngabel. Siya, kung walang ibang tao, siya talaga. Andoon yan siya sa bahay ni Inday Ngabel for almost 3 months mahigit. Yes, complete accommodation. Talaga. Super. Kaya na guys, nitong nangyari kay Ate Charing, na-touch talaga ako, malungkot na pag yung ibang mga video niya, maiyak ka talaga guys. Kaya guys, sa mga binanggit kong mga kaibigan ni Ate Cha na very close sa kanya, unang-una si Madam Wakwak, the beautiful flight attendant, tapos si Inday Ngabel, si Balbakwa Queen, Ate Charing, at saka yung si Bulanang Lecuachera. Yan yung mga super na mga kaibigan ni Ate Charing. Kaya nagpagamot talaga si Ate Charing dahil natagpuan niya ang kanyang pangalawang pamilya. Walang iba ko si Inday Ngabel. Yan naman si Inday Ngabel guys, may kaya talaga, mayaman din. Oo. Kaya guys, sa katulad ni Ate Charing ng mga Katoliko, mag-offer tayo guys ng mass offering for the soul of Ate Charing ngayong linggo. Ang kanyang pangalan guys is si Lucio. Pwede ninyo ilagay dyan na mass offering for the soul of Lucio. Yan, Lucio Procurata ang kanyang family name. Pero sa atin guys, pag tayo ng mass offering for the soul, ang yung first name lang ilalagay natin. Kaya guys, i-search nyo kanyang ilang mga YouTube channel. Please like and subscribe sa kanilang mga channel guys. And huwag nyo rin kalimutan guys, ang #1 fan ni Ate Charing, si Mother Maring Vlog. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please comment din kayo guys para masaya naman si Ate Charing. At yung kanyang mga ads guys, wala nating escape. Thank you for watching. And also to Inday Ngabel, salamat kay Inday Ngabel sa kanyang mga sacrifices para kay Ate Cha. Thank you so much. Thank you for watching and bye-bye. I love you.